Sapagkat ang buhay natin ay galing sa Kanya. At magbabalik po tayo sa Kanya. Okay po, naiintindihan po ba? Pwedeng ulitin yung water baptism kung ikaw po ay nabaptize na dati at hindi mo pala malubusan yung naiintindihan kung bakit inilubukan kasi mayroong mga denominasyon ngayon. Mayroong ibang denominasyon na hindi pinapaliwanag kung bakit tayo babaptize. Opo, lubog lang ng lubog. Sa pagse, mayroong sila doon parang sa loob ng mayroong dito bakam. Sabi na, pasyal mo muna na. Pasyal mo muna at may ginagawa. Lakad-lakad mo lang. Yun lang hindi na magpapaliwanag kung bakit lakad mo sa bagay. Inulukog ka na lang doon. Dito ka na kaanib ka lang. Ano po kung kaanib ka lang? Kaanib ka lang sa rin yun. Alam. Hindi ko kaanib sa nangyari yun. Saan? No? Ganun, yun nangyari sa akin. Yung talang utang yun. Yan yung nangyari sa akin. Kung anong dapat ba nag-iikot ka ang susundin mo? Perfecto ba ang tao? Kahit pa po nagkakasala, kahit ako nagkakasala, inaamin ko sa harap ng Diyos at ang mga anghel ng Diyos na akong tao rin nagkakasala. Sa Panginoon. Pero, meron tayong commitment sa Panginoon. Meron tayong batayan. Meron tayong guide na kahit nagkakasala ka, wag. Mayroong conviction ng Holy Spirit. Ito yung daan. Huwag ka doon. Kasalanan yun. Alam natin ang kasalanan. Kapag kasalanan, ano yun? Kapag kasalanan, entertainin mo pa ba? Alam mo ng kasalanan yun eh. Isa lang ang pinagbabawal dito sa ating reliyon at sa ating commitment sa Diyos. Isa lang, kung alam mong kasalanan, huwag ka nang gabi. Huwag ka nang tumuloy kung alam mong kasalanan. No? Kung alam mo ng kasalanan, ano? Yun. Ha? Saan? Kung alam mong kasalanan, huwag ka na. Huwag ka na. Kasi kasalanan ay bawal. Bawal! Pero dahil sa tao lang tayo, ang sa tao lang ako. Mahina, kasala, tama ka doon. Dahil walang perfectong tao. Pero dahil ito ay pinatubayan ng Holy Spirit, nakakasunod ka. Sinisikat mo, naalalaman mo ang kasalanan at hindi kasalanan. Dahil meron pang conviction na ilagay ang Panginoon sa buhay. Okay po, ulitin natin. Pakibasa po sa Roma 6:4. Sapagkat tayo ay inilibing na, nakasama si Kristo sa ating kasalanan. At tayo ngayon ay nailibing na at nagkaroon tayo ng panibagong buhay kasama ng Panginoon. Okay, dito na tayo sa My Funeral Service. Funeral Service. Ay po ba ang tao kapag namamatay mayroong funeral service na tinatawag? So dati sa burial service, it's not designed to tell someone off. It is only performed when a person is dead already. And so because you are dead in Christ, you bury your old life in water baptism. Baptism is a declaration to God. What baptism is a declaration to God? To the word to Satan and to yourself that the old life is dead in God. Yung dati mong pagkatao ay wala na. The old you, which was an enemy of God. Yung dating ikaw, nakaaway ng Diyos. Ikaw ay nagbaptism na, ikaw po ay pinalaya na. Yung dating lumang pagkatao mo, yung dating ikaw ay wala na yun, napalaya ka na. Ang basa nga po sa Ulusan. Dahil sa atin ng mga kasamaan, sinilang tayo kaaway ng Diyos. Noon, tayo
Chapter 1, verse 21. Tayo ay Ano ba kayo? naging kaaway ng ating Panginoon. Okay. You are rise out of the water, demonstrating and declaring you are new creation. So, ikaw ngayon ay mag-undergo ng water baptism. Ikaw ngayon ay dinideklara na ikaw ay bagong nilalang. You are rise out of the water, demonstrating and declaring you are a new creation. Example po ng isang tao na ibadat tayo. At mga po, diba? Kailangan po ng dalawang alam ang water baptism po ay ganito. Kasi may nagsabi sa akin na ang iba daw, gaganon at ipag-train ng pagdor sa loob ng isang oras hanggang nakikita ang Panginoon, hindi siya ahon. Patay na. Physical, patay na siya. Tinatanong. Ngayon, magsisinungaling ka para di ka malunod, sabihin ng pagdor, nakita mo na ba ang Panginoon? Magsisinungaling ka, nakita ko na kasi malulunod ka na eh. Mamamatay ka na. Ganito po. Say tayo dyan. Ito po natin kung paano po wino-water baptism ang isang tao. For example po, si Divine ay sumunod siya sa water baptism. Siya po ay nakako ng commitment sa Panginoon. At bilang lingkod ng Diyos, saksi po ang mga anghel. At ang Diyos na si Divine ay babautismuhan natin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos at ng Espiritu Santo. Divine, mangangako ka, saksi ang mga tao, saksi ang mga anghel ng Diyos, at saksi ako. Sasabihin mo, Pastor, handa na ako sumunod sa Panginoon. Nakahanda na ako sumunod sa Panginoon. Bago ko ibigay ang basbas ko sa iyo, mangangako ka muna na handa ka na talaga sumunod sa Panginoon. Yun. At kapag sinabi ko yun, sa harapan ng maraming tao, saksi ang mga anghel ng Diyos, saksi ako, bilang lingkod ng Diyos, sa bisa at kapangyarihan na ibinigay sa akin ng Diyos, bilang lingkod ng Diyos, ikaw ay aking binabasbasan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo, dinideklara ko sa iyo ang pagpapala, ang pag-iyak ng Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Nangawit na si Pastor, nangawit lang. Kaya Dalawang tao ang sasalo. Kasi mabilis yun. Ikaw ay ating binabautismuhan sa pangalan ng Ama. Sa pangalan ng Ama. Isara mo ang bibig mo ha, kasi malalagyan. Ganyan. Ganun. Matawa pa eh, natutulog na matawa eh. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Ang kaagad. Pag na ganon, sabi ko bagong nilalang. Huwag mong iangat yung kamay mo, ha? Ganun po. Huwag kayong matangos na Hindi ako ang gagawin ko, tatadyakan ko kayo. Kasi ganun. yung pagbabago mo, simple na lang. Ang kamasaya, kaya ng kasalanan. At paglilipin ang kasalanan mo. At kung ikaw ay binangon, ikaw ay bagong nilalang. Nung binangon ka, ikaw ay bagong nilalang na. Hindi ako hawak sa inyo sa buhok. Okay po, ay sihanap po natin. Amen! Next na. Oh, malapit na mag-alas 4. Okay. Sige po. Pakibasa po sa Roman. The day Christ died, He died to serve once for all. Once for all, but the life He lives to God. In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Pakibasa po sa Roman 10 and 11. Ay, mamatay siya ang lisanan dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Dapat ninyo ang sarili
Yan. Maliwanag. Maliwanag po na dapat bilang natin ang ating mga sarili ngayon na patay na sa kasalanan, subalit tayo ay nabubuhay sa piling. Ang buhay natin ay nakikisang taon. Sa buhay nakikisang tayo sa kanila. Patay na tayo. Dating divine, patay na tayo. Ikaw ang bagong ilaw. Patay na yung lumang pagkatao natin. Hindi ka na bago physical, yung anyo mo, yung itsura mo, hindi na bago. Ang binabago doon yung Hawak ko ng pagkata. Hey, conclusion na tayo. In the Old Testament story, illustrate what baptism means to us. So, ina-illustrate ko ng sa Old Testament, sa lumang tipan, ina-illustrate ko doon kung ano ang ibig sabihin ng bautismo. Kung ano ang ibig sabihin nito sa atin. Ano ba talaga? Tingnan po natin sa unang Korinto. Tingnan mo, guys. Unang Korinto. Sige, bago tayo kumain, dadako muna tayo. Sit lang kung saan mayroong space. Tayo doon sa hindi, isa lang. Isang tao lang mag-isip. Okay, pakibasa di ba? Mga kapatid, Ibig kong malaman ninyo mga kapatid, ang nangyari sa atin na nangyari mas masinunod kay Mike. Silang lahat ay nangyari sa lahat. ang paglalakbay at sa pagtahid sa dagat na pula. Sa kayo na mag-ispan silang lahat sa ulap at sa dagat silang mga tagasunod. For I do not want to bear ignorance of the fact, brothers, that our forefathers were all under the flood and they all fell through the sea. They were all baptized unto Moses in the cloud and the sea. Pakibasa po sa unang Peter, chapter 3, verse 20 and 21. Unang Pedro, chapter 3, verse 20 hanggang 21. Kaya ang mga espiritong ayaw sumunod ng sinalimasan ng sinisitan ng Diyos ng panahon nito. Samantalang ginagawa nito ang malaking bago. Ilang tao, wala lamang ang nakaligtas sa baha. Ito'y ang larawan ng bautismong nililigtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay ito kayo. Isang dumi ng katawan kung isang pangako sa Diyos o sa isang nagiging na buhay. Yan, nililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng pagkabuhay niyo sa Pilipinas. Maliwanag po na ang bautismo ay hindi paglilinis sa ating katawan, kundi isang pangako sa Diyos. No? Ang bautismo ay larawan, simbolo, Hindi, nandito naman eh. manalangin tayo sa lahat. Hallelujah.